Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang hobby ni Daddy. Kung napapansin nyo, may kakaiba sa background natin, no? Nagpagawa tayo ng cage stand ito na pang-apatan, no? 4 na layer by 2. So, 8 pairing cages po ang kasya dyan. 8 pairing cages. Ang ilalagay natin dito ay kakatail saka green chikunor. Ayusin natin yung i-organize natin yung cages natin para mas magandang tingnan. Sa kabilang side, magpapagawa din tayo, tapos magbabawas tayo ng konting cages para mas maluwag at hindi crowded yung ating space. And then, magkakaroon tayo ng extension ng aviary. Kung napanood nyo yung dati nating vlog na gumawa tayo ng unang extension dapat dun sa baba sa may garahe na hindi natuloy kasi maingay. So ngayon, itutuloy na natin siya doon kasi yung mga batang naglalaro dito, naglakihan na. Kaya hindi na masyadong naglalaro doon sa may gate at hindi na maingay, no? Maglalagay tayo doon ng mga ibon na tahimik lang. Yung mga small birds katulad ng parakeet, mga pinches, doon natin lalagay. Saka yung pag nagdagdag tayo ng iba pang variety ng pinches, kapag ka nakahanap tayo ng yung documented na mga ibon, doon natin lalagay. So, papaayos natin yon, no? Sa susunod nating mga vlog, makikita nyo, yun naman yung papakita ko sa inyo, yung extension ng ating ibunan doon. At mas maganda kasi na meron tayong ganon na matahimik lang yung mga ibon para doon na tayo gagawa ng vlog. Kasi dito, ang iingay ng ibon, ang lalaki ng ibon natin dito, ang lalakas din ng boses. So pagka sumigaw, magrereklamo na kayo doon sa ingay nila. Kahit na meron na tayong audio dito na ginagamit. So ngayon, ang topic na pag-uusapan naman natin ay hindi tungkol dyan sa mga yan. Ibibida ko sa inyo ngayon ay tungkol sa aqua mutation. Kung natatandaan nyo, meron tayong isang ibon na na-acquire. Yung unang aqua mutation natin, Aqua Blue 2. Nakuha po natin yan noon ng 60,000. Isa lang po yun, 60,000 natin nakuha noon. Na-breed na natin, naglabas ng unang inakay na normal Par Blue. Ngayon po, meron na silang second batch ng mga inakay. At yun po yung papakita ko sa inyo. Mga unang aqua na palabas natin dito sa ating ibunan. Yan, meron na tayong aqua na sariling pabuga. At ipinaalala ko lang po sa lahat na ang hobby ni Daddy po ay experience-based na mga informasyon na binabahagi natin. No? Hindi tayo basa lang ng basa. Doon tayo nagde-depend sa actual experience-based na mga karanasan na mayroong mga results, no? Kahit sa mutation, kahit sa management, lahat po yan ay experience-based. Hindi po tayo nagtuturo ng hindi natin personal na ginagawa o personal na nararanasan, no? Kaya kapag may mga nagtatanong sa inyo at hindi ko pa wala pa akong ganong ibon, wala pa akong ganong mutation, hindi ko pa naranasan, sinasabi ko, hindi pa natin naranasan yan. So, hindi natin masasagot. Dahil tayo po ay plainly, puro tayo experience-based. Ngayon dito sa aqua, ay experience-based din tayo. No? Dahil bagito tayo sa aqua mutation, ngayon lang tayo yan makakapag-breed, ay limited pa yung ating kaalaman tungkol sa aqua mutation. Noong mga nakikita natin sa post at mga napipid sa ating information mula sa mga nababasa natin, nakita natin doon may nagbigay sa atin na ang aqua daw makikita sa inakay pa lang, makikita mo na kung aqua o hindi. Kapag ka daw, ayan sa picture na yan, tingnan nyo po, yung Par Blue normal lang, nasa kaliwa, na medyo maputi siya. No, yung nasa kanan naman ay Aqua B1, medyo ma-orange. Ganyan daw po ang distinction sa pagitan ng Par Blue at Aqua. Pero doon po sa karanasan ko, noong nakapag-breed tayo, edi yan po yung pinanghahawakan ko impormasyon. Sabi ko ay hindi Aqua kasi maputi yung anak. Dahil nung maliit pa, ang kulay niya kamukha nung nasa picture na Par Blue lang. Ganun lang yung itsura.
Sabi ko, hindi na naman aqua, normal na naman. Tatlo po yung naging anak niya. At dalawa doon ay mukhang fire blue saka isang green series na pale palo opa. Pero nung lumaki siya, sabi ko, ba't iba itsura, no? Comparing doon sa una niyang anak, una nilang kapatid na normal fire blue lang. So ito, papakita ko sa inyo yung unang anak nila at yung pangalawang anak na mga aqua mutation na. Sa ganon, magkaroon din kayo ng idea paano nyo malalaman kung aqua ba yung ibon, no? Kung aqua ba yung palabas ninyong inakay o hindi. So dito po natin makikita. Ito yung unang kapatid nila. Ito yung unang anak. Ito yung unang kapatid nila. Fire blue. Yung buntot niya, kasing kulay lang din ng ulo. Light. Lagay natin dito. Dito naman nakaposter yung mga bagong inaka. Ito. Yan sila. So, 4 yan. Yung isa, dilute fire blue. Yan. Opa. Hindi nila kapatid to. 3 lang yung magkakapatid. So, yung magkakapatid na lang kunin natin. Pakita ko sa inyo yung dilute na opa, fire blue. Ayun. Gamitin na rin natin sa comparison. Yan. So, ito yung dilute opaline fire blue. Tingnan nyo po yung buntot. Light lang din. Mas light siya kasi Ewing. Yan. Lagyan natin dito. Samasamain natin. Pang harvest na rin po kasi to, kaya iwawalay na rin natin. Ito yung tatay nila na Aqua Blue 2. Yan. Creamy yung ulo niya. Walang banda. Yan po yung tatay. Yung nanay nasa loob, hindi ko napapakita. Nasa mga previous vlog naman natin na yung nanay niya. Huliin ko lang yung 3 anak. Meron pa palang isang ibang poster dito. Ito yung violet. So, ito. Ito yung fire blue opa pale. Sa tingin ko, kargado rin to ng aqua. Kaya lang hindi natin ma-sure. Kailangan pang i-test breed. No? Posibleng split ito sa aqua. Sama na natin dito. Ito yung isang aqua blue 1. Ewing. Yan. Medyo ma-orange-orange yung ulo niya. No? Tapos yung buntot niya, darker orange. Oh. Yan, oh. Para siyang green series na opa. Kulay orange yung buntot. So, ito po yung confirm na Aqua Blue 1. Opaline Ewing. Split dilute. Possible split pale. O, yan siya. Ayan, nakabuka yung ano niya. Ayan, o. Bago natin pasok sa loob. Ayan, orange siya, o. Diyan ko po siya nakita na medyo kakaiba yung kulay. Napansin. Ayan, orange yung buntot niya. Kasi pagka hindi natin tiningnan doon, makapagkakamalan mo, fire blue lang eh. Pero ito, na-confirm na po nung veterano na sa Aqua, yung nagpadating ng Aqua dito, si Sir Melvin. Pina-confirm to ni Kahabi Jeff, ni partner Jeff, na ito ay confirm na Aqua. Dalawa, pati yung isang kapatid. Marami na rin nag-confirm dito na may mga Aqua mutation na ito ay isang Aqua Blue 1.
no? Aqua Blue 1, Opa Ewing. So, kunin ko po yung isa pang kapatid. So, dyan nyo malalaman sa buntot, no? Sa buntot nyo malalaman, ayun, no? Orange siya. Pagka nag-mature to, mas titingkad pa yung ulo niya, tapos wala siyang banda. Sa Fire Blue po, ayun, may banda, oh. Ayun, may banda sa noo. Ayun. Pagka Fire Blue lang. Sa Aqua po, wala yung banda na yun. Yung ulo niya ay pantay ang kulay. Meron pa isa dito, ito. Ito yung dito yung wing. Yan. Ito, ganun din, hindi siya Ewing. Hindi mo kaagad mapapansin eh. Kung hindi mo kusisain. Pero yung buntot niya, ganun din. Ma-orange din, ayun o. Ayun, ma-orange siya. Hindi siya light na dilaw. Ayun, ma-orange. Lagyan na natin doon. Ito, ayon kay Sir Melvin, ay Aqua Blue 1 din. Pero yung iba na pinagpa-IDhan ni Partner Jeff, sabi hindi daw to Aqua. So sa tingin ko, sa akin sa inyo, sa mga veterano sa Aqua, pwede rin nyo pong i-comment kung ito ba ay sure na Aqua 1 sa tingin nyo o normal na Fire Blue lang. Yan. I-idol nyo rin po mga kahabi, yung mga veterano na sa Aqua. Pero pares po kasi sila ng buntot eh. Oh. Ayun, oh. Ma-orange yung buntot nito. Ayan. Ayan, oh. Ayusin natin yung focus. Yan. Ma-orange din yung buntot niya. Kaya lang hindi siya kasing tingkad nung una, yung ulo. Hindi kasing tingkad yung ulo noon. Ayun, oh. Ay, makita niyo po kaagad na matingkad yung ulo ng isa na yan. Yung nasa gitna. Kumpara dito. Kasama natin. Kunin ko pa yung isa doon na poster. Ito yung huling inakay. Poster lang din to. Hindi nila to kapatid. Violet Opa, Split Pale, Sex Link Hen. Gagamitin natin itong pambangga para magka-violet tayo na Aqua. Yan. So dito, makikita nyo po, yan o, yung nasa kaliwa, yun po yung confirm na Aqua Blue 1. Yung katabi ng Dilute Opa Line Fire Blue. Tapos, yung nasa tuntungan ay may mga nagsasabi na Aqua din yan. Yan nasa tuntungan. Yung nasa katabi naman ng Opa, ng Pale Palo Opa, Green Pale Palo Opa, yun po yung katabi ng Dilute ngayon. Yung nasa taas nung nasa tuntungan, yun po yung normal na Fire Blue lang. So dito makikita nyo po, yan no, yung hood, no, yung pagkakaiba ng hood sa shade ng hood, ayan no. Mas madiin yung kulay ng Aqua kumpara dun sa Fire Blue. Yung Fire Blue lang, ayan, yung Dilute Fire Blue Opa, Fire Blue lang po yan, hindi po siya Aqua 1. So yan po, dun po natin nakikita sa ngayon. Kasi nga ay limited pa ang ating knowledge sa acclimatization dahil ito pa lang yung mga unang palabas natin ng Aqua. So sa mga kahabi natin dyan na nakita itong ibon na to, no, pwede nyo rin pong idagdag yung ID ninyo to confirm yung ating Aqua na palabas, no? Pero yung isa sigurado na ako doon, yung Ewing, yung Aqua Blue 1 Ewing na yon. Sigurado na ako sa Aqua yan. Yung isa na lang na ito, yung hindi Ewing, yan, yung katabi niya, yun na lang yung ating i-confirm pa kung Aqua nga siya. No?
Ayun na mga kahabi, meron na tayong isang confirm na aqua mutation at posible pa yan maging dalawa kapag na-confirm natin yung isa na aqua din. Pero sa tingin ko, aqua mutation din yan. So sa mga magko-comment, salamat po in advance sa magko-comment ng tungkol dito sa ating pababang anak ng aqua. So sana ay maparami pa natin sila ng gusto. Kasi ngayon, nangingitlog na naman yung ating breeder kasi na i-poster natin sila sa Alps 1. Malaking bagay para makamenos tayo dun sa breeding cycle ng ibon. Mabilis natin siya mapaparami. At sana ma-cross na rin natin to, mapamature natin, ma-cross natin sa ibang mutation ng ibon na meron tayo dito, kamukha ng Danpalo, dilute natin. Para na sa ganon, ibang kombinasyon na naman ng aqua mutation, yung mga susunod na maging project na natin sa susunod nating breeding. Salamat mga kahabi sa inyong support at panonood. God bless po.